O ito po ang hiling ng ilan sa inyo na nabasa ko. So ito po ang lulutuin natin. Pumunta muna ako sa palengke at binili po ako ng ricado. Sana po yung magustuhan nyo. Magkaulam po ito at nakakabusog. Masarap. Paborito ng nakararami. Umpisahan po natin yan sa 3.5 tasa ng pulbos na bigas. Isang sachet katumbas ng 1 kutsarang yeast. Lagyan po natin ng 1 kutsarang baking powder. Konting asin at lagyan po natin ng 1 tasang asukal. Haluin po natin ng konti. Pagkatapos maglagay po tayo ng 2 tasang tubig. Haluin din po natin yan. Lagyan po natin ng konting vanilla essence para may konting lasa. Siguraduhin niyo pong halong-halo hanggang sa tuluyang matunaw ang pulbos na bigas sa tubig. Sa isang banda, ito naman po ang kalahating tasa ng pulbos na bigas at tutunawin po natin yan sa 2 tasa ng tubig. Halo lang ng po ng konti, wala pa sa apoy yan ha. Ngayong nasa apoy, mahina lang po ang apoy at halo ng halo hanggang sa ito ay tuluyang magkadikit-dikit at maging parang palamigin niyo po muna ha, bago natin isalin dun sa ating unang pinaghalo-halong bigas na pulbos. Kapag ka po malamig-lamig na, tuluyan na po nating dahan-dahang isalin at isama dito sa ating malamig na batter. Kinakailangan po talagang halong-halo at tunaw na tunaw at magkasama sila bago po natin ito isalang at pasingawin. Takpan po natin ang kaprasong plastic, itabi natin sandali hanggang sa umalsa, mga kalahating oras po. Habang hinihintay po natin yon, ito muna ang asikasuhin natin at nang hindi tayo magsayang ng oras. Kainit na po tayo ng 4 na kutsara ng mantika. Lagay na po tayo ng bawang, mga 6-7 piraso ng bawang, at saka po sibuyas. Yung iba po ay naglalagay ng luya para daw po hindi malansa, yung iba rin naglalagay po ng maraming kamatis. Kapag luto-luto na po yung ating bawang sibuyas, ilalagay ko na po itong ating kasim. May konting taba. O kapag medyo mapula-pula na po yung ating baboy, at mabango na yung bawang at naaamoy ko nakita nyo. Maglagay na po tayo ng tubig. 2 tasang tubig lamang itong inilagay ko ha. Ilang pirasong dahon ng laurel para mabango. Lagyan na po natin ng konting asin at konting paminta. Haluin po natin yan sandali. Matigas pa yung baboy ni Rhea ha. Mapula-pula lang siya ng konti pero kinakailangan talagang maluto. O tapos lalagyan ko po ng suka. O, wag na natin kakalikutin ha, wag na daw gagalawin. Kapag may suka, iba na lang galawin nyo. Yung walang sabit ha. Pagkatapos po ng 30 minuto, eto, buksan na natin. Umalsa na. May mga bula-bula na po sa paligid. Kumukulo na po yung tubig sa kawa. Ilalagay ko na po itong ating pasingawan. Lalagyan ko po ng mantika ang bawat pasingawan, maliliit lang iri. Kung itatanong niyo po kung saan ko nabili itong aking pasingawan, nako, nung araw pa to, nabili ko po sa Mega Mall, sa Shoe Mart, nung araw pa. Maliliit lang po ito. Ang ginagamit ko po kutsaron ng sorbetes, pero maliit din po ito. So gagawin ko po maglalagay ako ng 2 kutsaron sa bawat hulmahan ng ating batter para po medyo ayos-ayos at malaki-laki naman ng konti. O yan, pagkatapos po niyan, pasisingawan po natin ng 5 hanggang 7 minuto at maliliit nga lang ire. O takpan na po natin. Mainam na meron kayong ganito may katsa kayo o kaya lumang kamiseta bago nyo ilagay ire. Dahil pag sumingaw po yan, yung tubig papanik sa taas. Tutulo dun sa kakanina ginagawa nyo. O ire po. Siguro po yung mga 6 hanggang 7 minuto lang ayos na. O tignan po natin ang 5 minuto. Aba, ayos to. 5 minuto lamang. Tapos na po. Papatayin ko na yung apoy at palalamigin po muna natin ire. Kapag malambot na po yung ating karning baboy, maglagay po tayo ng konting asukal. Yung iba naglalagay, yung iba hindi. O yun. Timplahan nyo na po ng patis. 2 kutsarang patis. Pasintabi po sa mga kapatid natin sa iglesia ha. Ito po'y dugo ng baboy. Salain nyo. Hihinaan ko na po yung apoy at hahaluin po natin ito at hayaan nating maluto yung dugo siguro mga 15 minutos. Halo lang po ng halo. O ganun lang. Ito na po ang itsura ng ating dinuguan. Malapot na po at nagmamantika na pagkatapos ng 15 minutos.
Tignan niyo po iring ating ginawang kakanin, no? Napakalambot. Malamig na yan, ha? Kung susundan niyo po talaga yung eksaktong sukat ng Ricardo, pati yung temperatura ng apoy at yung minuto ng pagluluto, ganito po kalalabasan ang inyong kakanin. Para po sa nakararami, talagang ang ating kakanin, ang kaulam ay ito, ang ating dinuguang baboy. Pasintabi na po sa mga kaibigan natin sa iglesia at sa mga kaibigan natin na hindi kumakain ng dugo. Ito po ay hiling ng ilan nating mga kaibigan dito, kaya ito po ang aking niluto at ibinahagi sa inyo. Kumuha lang po ako ng konti at ng matikman at ipakita sa inyo. Isasawsaw ko po itong ating kakanin, ha? Tamang-tamang magkaulam, ready po ba? O ito namang dinuguan. Mainit eh. Sarap! Marami po akong ginawa. Baka gusto niyong pumarini. Dito po kayo sa likod dumaan, ha? Lumiyumuko kayo sa sampay at baka magalit si Manang. Naglaba eh. O ito pa, nagmamantika. Ilagay niyo po ng ilagay ang mga comment niyo dito sa baba't binabasa ko yan. Di ba sabi ko sa inyo kadalasan, pag nagbabasa po ako sa inyo ko kumukuha ng idea kung ano ang aking lulutuin sa susunod. O yan. Hanggang sa susunod. Si Ron Bilaro po.